Tinataasan nga ako ng kilay ng mga Indianong kapitbahay namin at naku-curious nga sila kung bakit gusto ko pa nga daw sundan si Baby Ivan. May anak na nga akong isang lalaki. Sa video na ito ay magkwentuhan nga tayo kung bakit ganito nga yung paniniwala nila. Meron nga ako mga biniling laruan dito para kay Baby Ivan para kahit papaano ay madagdagan nga yung mga vocabulary niya. Alam nyo ba na kumpara sa Pilipinas ay medyo may kamahalan nga yung mga laruan dito sa India. Especially na nakatira kami dito sa village, kaya naman ang sandalan ko talaga ay yung online shopping dahil wala ka nga magagandang mabibiling laruan dito sa village area namin. Nalaman nga namin ngayong araw na ooperahan nga yung tita namin sa paa, kaya naman ay binisita nga namin siya. Yung isang kamag-anak nga din namin dito ay maoperahan din at aalisin nga daw yung nakitang bato sa katawan niya. Alam nyo guys na nakatira kami sa village, di ba? And dahil nakatira nga kami sa village, maraming mga tumataas ang kilay kapag nakikipagkwentuhan sila sa akin at nalalaman nila na gusto ko pa nga sundan si Baby Ivan. Sa kasamaang palad guys ay pinapaboran pa rin talaga nila ang mga lalaking anak dito sa lugar namin sa India. Ewan ko lang sa mga city kung nag-iba na nga yung mentality, pero dito sa village ay gustong gusto pa rin talaga nila na magkaroon nga ng isang anak lang at isang lalaki lang. Dahil para sa kanila, yung mga batang babaeng anak guys ay magagastos. Ayaw ko nga ang gamitin yung pabigat na term guys dahil pangit naman pakinggan, 'di ba? Pero para kasi sa kanila guys, yung obligasyon nila sa mga batang babae ay hindi natatapos hanggang sa magkaanak nga siya, hanggang sa mga apo nila at napakadami pang mga ritual. Bukod pa nga doon ay kailangan mo nga buhayin, kung gusto niya mag-aral ay kailangan mong pag-aralin, tapos iba pa yung bibigay mong ginto para sa kanya kapag ikakasal na siya. Although, yung mga anak na babae guys ay hindi nagkakaroon ng parte or mana pagdating sa mga lupain, pero kailangan mo naman magbigay ng napakaraming ginto based sa kayamanan mo. Kung maraming mga lupain nga yung iiwanan niya at yung mga mana niya ay papaubaya nga sa kapatid na lalaki, dapat ay nakaakma doon yung ibibigay na ginto. Sa kaso nga ni Milan guys ay nagbigay kami ng halos 4 na milyon na ginto para sa kapatid niyang babae na si Janu, dahil nga ay wala nga siyang kukuhanin ng mga lupain sa kuya niya. Pagdating naman sa mga pinsan ni Milan dito na parang may same na estado lang din, ay nagbigay sila ng mga 2 milyon, 3 milyon. Depende nga sa kakayahan ng father nila at kung gaano nga karami yung papaubaya nila. Kaya naman sabi ko nga sa inyo, tumataas talaga yung kilay sa akin, lalo na ng mga matatanda dito, dahil meron na nga daw akong isang anak na lalaki. Bakit pa ako gagawa ng problema ko at bakit ko pa babawasan ang ari-arian ni Baby Ivan kung sakaling nagkaroon ako ng 2 lalaki? Pero iba naman yung point of view ng biyanan kong lalaki guys. Dahil nga for 7 generations ay puro lalaki nga lang daw yung mga anak, ay gusto niyang madagdagan naman. Dahil nga daw ay laging isa lang yung lalaking anak, ay para daw silang mga lonely and walang gaanong support system. Especially nga daw na foreigner ako at wala nga daw si Baby Ivan na mga tito and tita dito at saka lolo and lola bukod sa kanila. Kaya naman ay dapat dagdagan ko daw yung anak kong lalaki para ay magkasama sila magkapatid. Kayo ba guys, ilan yung mga lalaking anak nyo at mga babaeng anak nyo? Noong pinagbubuntis nyo ba sila ay meron kayong mga preference at kino-consider na gender? Or wala lang sa inyo kung magkaroon kayo ng babaeng anak at lalaking anak at depende na sa Panginoon? Ano sa palagay nyo yung nakikita nyong advantage at disadvantage sa pagkakaroon ng babae at lalaking anak?